Magandang gabi mga kaberde. Ako nga pala ang iyong Kuya Joe, isang OFW dito sa Canada. Ngayong gabi, naggagayak ako para sunduin ang aking asawa. Tara, samahan niyo ako sa journey ng buhay ko. Isa nga pala akong OFW dito sa Canada since 2022. 2 years na rin ang nakalipas simula nung unang tumapak ako sa bansang to. Dati mag-isa lang ako, pero ngayon kasama ko na ang asawa ko, and that's a great blessing for me. Kaya naman sobrang pasasalamat ko kay God dahil kasama ko na ngayon ang asawa ko. Ay, susunduin na natin si Mrs. Kasi si Mrs. kasi ay nagtatrabaho sa isang malaking merchandise store dito sa Canada. So paiba-iba yung kanyang schedule kasi minsan pang umaga siya at minsan pang hapon siya na umaabot ng gabi. So hindi pare-parehas yung time niya. So bali yung gate pala namin dito sa condo guys is remote control siya. So, yan. Okay, so medyo madilim na. Lawan natin yan para medyo maliwanag. Oops, mali. Dito tayo dadaan. Doon tayo ng Canadian Tire. So doon mismo, doon pala nagtatrabaho si Mrs. guys, no, sa Canadian Tire. Ayan, so pupuntahan natin siya, susunduin na natin siya. Excited na tayo, miss na natin si Mrs. sa buong maghapon na pagtatrabaho. Ilang oras lang kami magkakasama sa pagtulog. Pag nandito ka kasi sa Canada guys, talaga yung buhay natin is yung puro work talaga, no? Bihira lang tayo kakaroon ng, lalo na pag nag-uumpisa ka pa sa Canada, bihira lang tayo nagkakaroon ng panahon na tulad nito ng mamasyal or magbanding ng mag-asawa dahil puro nakafocus kayo sa work muna, sabi natin muna kasi hindi naman pang habang buhay, ganun yun. Kasi nga sabi ko, kararating lang ng asawa ko dito sa Canada na 2 months ago, or wala pang 2 months yata, magto 2 months pa lang. So talagang sa ngayon medyo yung mga naipon natin, kasi nauna ako dito sa Canada as an OFW, TFW, temporary foreign worker, 2 years ago, last 2022 nag-start ako mag-work dito sa Canada. At yun, blessed kasi until now same employer pa rin yung kung saan ako naroroon, same employer pa rin yung pinagtatrabahuan ko, no? Hindi pa ako nagpalit kasi nga inaalagaan naman nila ako. Yung company is napakaganda naman, maalaga naman sila sa kanilang mga employee. So yeah, nag-stay ako. I grabbed the opportunity nung nag-offer sila ng renewal sa akin. So yun, ngayon nandito ako and they give me an opportunity na makuha rin yung asawa ko kasi pinalitan nila yung code ko or yung NOC code ko. So yun ang ginawa ko nung napalitan yung code ko. Agad-agad in-apply ko si Mrs. para makapunta siya dito sa Canada as an open work permit. So si Mrs. Kahit anong trabaho, pwede siya magtrabaho dito sa Canada, except sa, alam niyo, nasa basa ng trabaho, no? Bawal din siya mag-aral din pala, pero kung trabaho lang pwede kahit saan siya kasi nga naka-open work permit siya. Pero
pero ako nakatali ako sa aking employer. So hindi ako pwedeng mag sidelines or kung ano man. Hindi, sa employer ko lang talaga ako. So ganun, yun yung pagkakaiba. Maganda talaga pag open work permit ka, or mas maganda kung residente ka na dito sa Canada, kasi pwede ka makapagtrabaho kung saan mo gusto, anong gusto mong klaseng trabaho. Pero ako hindi ko na kailangan siguro kasi masaya naman ako sa trabaho ko. Besides yung trabahong meron ako ngayon, yun yung expertise ko, yun yung pinag-aralan ko sa kolehiyo, at yun yung nakasanayan ko. Dito ako magaling, sabihin dito ako nasana. Ito yung buhay ko. Ano yung buhay ko? So yun. Pumasok ako ngayong araw na to. Umalis ako ng bahay 6:20. So from 6:20 10 PM naman yung labas ng asawa ko. So 6 mo ng 6 to 10 kami nagkita ng asawa ko. Mas marami pa yung oras na hindi kami nagkikita at magkasama, kahit nasa iisang bahay lang kami ng asawa ko, kaysa yung magkasama kami. Kasi nga hindi kami same ng oras ng trabaho, at hindi rin kami same ng company. So talagang mahirap na magkasalubong or magkatagpo yung, or magsabay kami sa pag-alis at pag-uwi sa bahay galing sa trabaho. Pero kahit naman ganon, okay lang, at least kahit paano nakakasama ko siya sa araw-araw. Hindi gaya nung nasa Pilipinas pa siya, dito ako oras lang talaga, siguro mga ilang oras lang kami nagkakausap araw-araw, dahil pagod din ako sa trabaho, tapos magkaiba pa yung time zone namin. So mas mahirap talaga yun. Ngayon at least kasama ko physically, naalagaan ko siya, naalagaan niya ako, nakakaipon kami. Excited na. So ito yung nararamdaman ko everyday after work, sa Monday to Saturday after work, yung sabik na sabik ka makasama yung asawa mo. Kasi sa lahat ng pagod mo, sa lahat ng stress mo sa trabaho, talagang iba talaga no, pag kasama mo yung pamilya mo. Kasi nawawala yun nare-release mo yung pagod mo na galing sa trabaho, nare-release lahat yan pag uwi mo, pag nakita mo yung mahal mo sa buhay. Thankful ako kay God kasi binigyan niya ako ng opportunity na makapagtrabaho sa Canada with my wife. Malapit na tayo guys, no? Pasok tayo dito sa compound ng mga establishmento. Yung mga malls, mga grocery stores. Lapit na tayo guys. Nga pala, sa mga nagko-curious dyan kung ano yung trabaho ko dito sa Canada, siguro abangan nyo na lang sa susunod kong mga videos, no? Kung ano yung trabaho ko dito sa Canada. Marami akong kukwento, may papasilip kong konti kung ano yung mga ginagawa ko sa trabaho, no? At kung saan ako nagtatrabaho. Ayun, siguro ang hindi ko lang ipapasilip yung sweldo, kasi medyo maliit pa. Medyo maliit pa. Sasabihin nila, Canada, maliit.
siguro sa inyo sa Pilipinas, yung tingin nyo na sa mga taong nagtatrabaho sa Canada, malaki yung sahod nila, yung kanilang mga sinusweldo. Pero oo, kung yung perang sinusweldo namin dito igagastusin mo sa Pilipinas, talagang malaki. Pero yung perang sinusweldo mo dito, dito mo rin gagastusin sa Canada, pangbayad sa lahat ng bills, parang ordinaryong sumasahod ka rin dyan sa Pilipinas. Kasi dyan sa Pilipinas, oo nga, maliit, sabihin mo 20,000, 18,000 yung sinasahod mo, pero sumasapat ibig sabihin dahil mura nga yung mga bilihin, mas mura yung mga bilihin, yung cost of living hindi siya ganun kataas. Although balita ko ang inflation sa Pilipinas is medyo tumaas daw. Kailan lang nanood ako, naging 3.8% daw yung inflation rate. Or kahit ganun pa man, kumpara mo naman dito sa Canada, talaga yung mga bilihin dito triple, 4 na beses na mas mahal kaysa sa mga bilihin dyan sa Pilipinas. So dito na tayo guys, no? Medyo maaga tayo ng konti, 30 minutes early or 36 minutes early tayo. So, pagsundo kay Mrs. medyo excited, hindi naman tayo ganong excited, konti lang. Kaya napaaga tayo ng 30 minutes, no? Pero anyhow, willing naman tayo mag-wait diba? Ganun natin kamahal si Mrs., diba? Yung mga Mrs. natin, mag-wait tayo. Ayan, park muna tayo guys, and hintayin natin si Mrs., no? A few decades later. Ayan, nandiyan na si Mrs. Ayan na po si Mrs. Sound the alarm. I'm coming up. Ayun, good evening. Good evening. Ay, naku, nakakapagod. Kumusta? Kumusta ang po. work? Puyat na naman. Pero nang harod. Pwede ka na mapuya. Tapos na ang duty. Let's go home. Time Missy. check is 10:05 in the Ay, hindi naman. Ay, hindi naman. Ang ganda mo. Ang ganda mo. Walang topic. Wait na. Okay, very good.